Alam mo ba kung bakit yung taong hindi ka pinapansin ang mas nakakaakit kaysa sa taong palagi kang hinahabol? Alam mo ba kung bakit yung mga taong tila walang pakialam ang siyang mas pinahahalagahan? Kakaiba, di ba? Pero ganyan talaga ang tao. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit ayon sa Stoicism, ang pagpapakita na wala kang pakialam ang siyang magpapalapit sa kanya ng husto. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong tunay na halaga. Manatili ka dahil sa bandang huli ng video na ito. Lubos mong mauunawaan kung paano ka magiging mas kahanga-hanga sa pamamagitan ng pagiging tao na kumpleto kahit mag-isa. Tingnan natin ang karaniwang tao sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. May gusto siyang tao. Kaya ano ang ginagawa niya? Naghahabol, nag-aalok ng atensyon, nagpapadala ng mensahe tuwing umaga, nag-aalok ng tulong kahit hindi hinihiling, binibigyan ng oras kahit nauubos na ang sariling oras para sa sarili. Iniisip niyang kung makakapagpakita ako ng sapat na pagmamahal, sapat na atensyon, sapat na pagtitiwala, makikita niya ang aking halaga. Pero ano ang nangyayari? Ang taong hinihintay niyang papansinin siya ay lalong lumalayo. Ang atensyon na ibinibigay niya ay nagiging karaniwan. Ang presensya niya ay nagiging sigurado, predictable, walang kulay. Bakit? Dahil sa sandaling alam ng isang tao na andyan ka palagi, na susuportahan mo siya anuman ang mangyari, na maghihintay ka habang buhay, na wala ang hamon, na wala ang misteryo, na wala ang pangangailangan na pahalagahan ka. Ganito ang utak ng tao. Hindi natin pinahahalagahan ang laging nandyan, pinahahalagahan natin ang bihira. Ang hirap makuha, ang hindi sigurado. Isipin mo ang ginto. Bakit mahalaga ang ginto? Dahil bihira. Kung ang ginto ay nakakalat sa kalye tulad ng bato, sino ang magpapahalagang yaman dito? Isipin mo ang hangin. Kailangan natin ito upang mabuhay. Pero binibigyan mo ba ito ng halaga araw-araw? Hindi. Bakit? Dahil palaging nandyan. Subalit kung biglang nawala, sa loob lamang ng ilang segundo, siya lamang ang iyong hahanapin. Kaya kapag ikaw ay laging available, laging sumasagot, laging naghahabol, hindi ka naiiba sa hangin. Kailangan ka, oo, pero hindi pinahahalagahan. At dito papasok ang mas malalim na problema. Hindi lang hindi ka pinahahalagahan, ikaw mismo ay nawawalan ng pagpapahalaga sa iyong sarili. Ginagawa mong sentro ng iyong buhay ang ibang tao. Ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa kanyang atensyon. Ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa kanyang pagkilala. Ang iyong halaga bilang tao ay nakabitin sa kanyang mga desisyon. Ito ang tunay na trahedya. Hindi ang kawalan ng kanyang pagmamahal, kundi ang pagkawala ng iyong sarili sa paghahangad ng kanyang pagmamahal. Alam mo ang mas nakakalungkot? Nakikita natin ito sa ating paligid. Nakikita natin ito sa ating mga kaibigan. Minsan nakikita natin ito sa salamin. May kaibigan ka na dating malakas, puno ng pangarap, puno ng buhay. Pero pagdating ng isang relasyon, unti-unting naubos ang lahat. Naglaho ang mga kaibigan. Nakalimutan ang mga libangan. Nawala ang direksyon. Ang tanging naiwan ay ang pag-asa na sana ngayong araw, tutugon na ang taong mahal niya. At tuwing hindi tumutugon, nasasaktan. Tuwing tumatawag sa iba ng hihina. Tuwing hindi kasama sa plano, nadudurog. Paulit-ulit, araw-araw, linggo-linggo. Hanggang sa hindi na niya makilala ang sarili. At ang pinakamasakit, kahit sobra-sobra na ang sakripisyo, kahit ubos na ang pagkatao, hindi pa rin sapat. Bakit? Dahil ang taong walang pagpapahalaga sa sarili ay hindi kayang pahalagahan ng iba. Isipin mo, kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa iyong halaga, paano maniniwala ang iba? Kung ikaw mismo ay handang ibaba ang iyong dignidad para sa atensyon ng iba, paano nila ibibigay ang respeto na hindi mo rin maibigay sa sarili mo? Ito ang masaklap na katotohanan. Ang desperasyon ay hindi nakakaakit. Ang kawalan ng sariling direksyon ay hindi nakakahanga. Ang pagkabitin sa atensyon ng iba ay hindi nakakagalang. At sa bawat mensaheng pinapadala mo ng walang sagot, sa bawat tawag na hindi sinasagot, sa bawat pagtitiis sa pagtrato na hindi mo naman deserve, hindi ka nagiging martir. Hindi ka nagiging tapat. Nagiging alipin ka ng sarili mong takot na hindi ka sapat, kaya habang tumatagal, lumalaki ang pagitan. Lumilinaw sa kanya na hindi ka kawalan sa kanyang buhay. Lumilinaw sa kanya na kahit ano pang gawin niya, nandyan ka pa rin.
Walang aalis, walang babago. At doon nabubura ang hamon. Doon nawawala ang respeto. Doon nagsisimulang maghanap sa iba. Ngayon pakinggan mo ako ng mabuti. Ang solusyon ay hindi ang pagiging manhid. Hindi ang paglalaro ng mga laro. Hindi ang pagpapanggap na wala kang pakialam kahit nasasaktan ka sa loob. Ang solusyon ay ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang dulot ng Stoicism. Ang mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca ay nagturo ng isang simpleng prinsipyo. Mayroon kang kontrol sa iyong sarili lamang. Hindi mo kontrolado ang iba. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka nila. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka nila. Pero kontrolado mo ang iyong tugon. Kontrolado mo ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Kontrolado mo kung paano mo titingnan ang iyong halaga bilang tao. At nang maunawaan mo ito, nagbabago ang lahat. Tingnan natin si Marcus Aurelius. Siya ay emperador ng Roma. Mayroon siyang kapangyarihan na bihirang nakamit ng sino man sa kasaysayan. Pero hindi niya kinuha ang kanyang halaga mula sa kapangyarihan na iyon. Sa kanyang meditations, sinulat niya, "Maaari silang pumutol ng ulo mo pero hindi nila mapuputol ang iyong kakayahang pumili kung paano ka tutugon." Ang sinasabi niya, ang iyong halaga ay hindi galing sa labas. Ang iyong halaga ay nasa loob, sa iyong karakter, sa iyong prinsipyo, sa iyong kakayahang maging matatag kahit sa gitna ng unos. Kaya paano ito inilalapat sa relasyon? Una, bumalik ka sa iyong sarili. Tanungin mo ang sarili mo, sino ako nang wala siya? Ano ang aking mga pangarap? Ano ang nagpapasaya sa akin? Ano ang aking layunin sa buhay? Sagutin mo ito. Ibalik mo ang iyong direksyon. Hindi dahil gusto mong gawing selos o gusto mong manalo sa laro ng pag-ibig, kundi dahil ikaw ay isang kompletong tao na may sariling buhay, sariling misyon, sariling halaga. Ang taong kompleto kahit mag-isa ay hindi nangangailangan ng balidasyon mula sa iba. At ito mismo ang nagiging nakakaakit. Ikalawa, tanggapin ang kawalan ng kontrol. Ito ang sentro ng Stoicism. Tanggapin mo na hindi mo kontrolado kung papahalagahan ka niya. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya tulad ng pagmamahal mo. Pero alam mo ba ang kahanga-hanga dito? Sa sandaling tanggapin mo na wala kang kontrol, nakakalaya ka. Hindi ka na nabubuhay sa takot. Hindi ka na umaasa sa kanyang desisyon para maging masaya. Hindi ka na nasasaktan ng bawat pagbaliwala dahil alam mo, ang tunay na halaga mo ay hindi nakasalalay sa kanya. Sinabi ni Epictetus, huwag mo na rin magnahalangin naman din na mangyari ang mga bagay gaya ng gusto mo. Sa halip, hilingin na mangyari ang mga bagay gaya ng nangyayari at magiging maayos ang iyong buhay. Kapag ganito ang pag-iisip mo, nagbabago ang enerhiya mo. Hindi ka na desperado, hindi ka na pabigat, nagiging bukas ka, nagiging payapa, nagiging malakas. Ay ito mismo ang nakapagpapalapit sa kanya. Ikatlo, ipakita ang halaga sa pamamagitan ng pagkilos, hindi salita. Ang Stoicism ay nagtuturo. Huwag kang mabuhay para sa papuri ng iba. Mabuhay ka ayon sa iyong virtue, sa iyong excellence. Kaya sa halip na maghabol, gawing kahanga-hanga ang iyong buhay. Paunlarin ang iyong talento, abutin ang iyong mga pangarap. Maging taong kahanga-hanga kahit walang nanonood. At sa prosesong iyon makikita niya ang pagbabago. Makikita niyang may buhay ka na hindi umiikot sa kanya. Makikita niyang may layunin ka. Makikita niyang kaya mong mabuhay ng maayos kahit wala siya. At doon magsisimulang bumalik ang interes. Doon magsisimulang magbalik ang respeto. Doon magsisimulang magtanong, bakit parang okay lang siya nang wala ako? Dahil ang tao ay natural na naakit sa kung ano ang hindi nila kontrolado. Sa kung ano ang hindi sigurado. Sa kung ano ang may sariling buhay. Ika-4, magpatakbo ng boundaries. Ang pagmamahal sa sarili ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pagtrato na karapat-dapat sa iyo. Kung ang isang tao ay hindi ka pinapahalagahan, hindi mo kailangang magtiis. Kaya mong lumayo. Kaya mong magpatakbo ng hangganan. Ito ay hindi pag-atake. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paggalang sa sarili. Sinabi ni Seneca, mas mabuti pang maging mag-isa kaysa makasama ang mga taong hindi ka pinahahalagahan. Kaya kung kailangan mong lumayo, lumayo ka. Kung kailangan mong mag-focus sa sarili, gawin mo. Dahil ang taong tunay na para sa'yo ay hindi hahayaan kang umalis ng ganon-ganon lang. At kung hayaan kanyang umalis, edi malinaw na hindi ka naman talaga pinahahalagahan. At mas mabuti nang malaman mo ngayon kaysa magsayang ng mas maraming taon.
Kaya ano ang gagawin mo ngayong araw na ito? Huwag mong gamitin ang video na ito bilang taktika upang manalo sa pag-ibig. Gamitin mo ito bilang simula ng pagbabalik sa iyong sarili. Bukas gumawa ng isang hakbang tungo sa iyong sariling pangarap. Isa lang, kahit maliit. Magbasa ng libro, mag-ehersisyo, magsulat ng plano, magdesisyon na ibalik ang kontrol sa iyong buhay. At sa mga susunod na araw, patuloy na buuin ang taong karapat-dapat na pahalagahan. Hindi dahil may papansinin ka, kundi dahil ikaw ay karapat-dapat sa respeto ng sarili mo. Tandaan, ang taong kumpleto kahit mag-isa ay hindi kailanman mag-iisa sa huli. Dahil ang mga taong may halaga sa sarili ay natural na nakakaakit ng mga taong tunay na marunong magmahal. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-iwan ng like. Mag-subscribe para sa mas maraming aral mula sa Stoicism. At mag-iwan ng komento kung ano ang pinakadakila mong natutunan ngayong araw. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Tandaan mo bro, hindi ka umaasa, hindi ka desperado. Ikaw ay kumpleto, ikaw ay sapat, at ikaw ay karapat-dapat. Mabuhay!